Hello there, kabayan! Last year nga po ay na-experience ko kung paano mag-garden dito sa Canada at talaga nakakatuwa po ang ating experiences. Nakapag-try po tayo ng iba't ibang klaseng mga gulay at natuto sa klima na mayroon dito. Isa sa pinakamalaking natutunan ko ay kung gaano lamang kaikli ang growing season dito bago pumasok ang taglamig. May mga sinubukan akong ipunla ng around early summer o June at halos hindi na ito nakapagpahinog ng bunga. Sa ngayon, ang panahon dito ay umaabot pa sa negative 16 degrees Celsius kaya talagang hindi kakayanin makabuhay ng mga tanim sa labas. Kaya naman sa taon na ito ay susubukan natin magpunla sa loob ng bahay o ang indoor seed starting. Ngayong Marso ay perfect time para makapamunla ng mga gulay katulad ng talong, kamatis at sili. Ang mga solanaceous crops kasi na ito ay may katagalan ng paglaki kaya naman saktong makalipas ang 2 hanggang 3 buwan ay malalaki na ang mga ito at maaari nang itanim sa labas sa panahon ng June kung kailan maganda na ang panahon. Ano-ano nga ba ang kakailanganin natin sa ating indoor greenhouse? Una ay ang heat pad. Ang heat pad ay magpapanatili ng tamang temperatura na aakma sa pagsibol ng mga buto at paglaki ng mga ito. Kapag masyadong mababa ang temperature ay hindi sisibol ang mga buto o kaya ay mahihirapan ang mga ito sa paglaki. Ang heat mat ay mayroong 22 degrees hanggang 30 degrees Celsius na init. May makikita din tayong impormasyon tungkol sa bilis ng pagsibol ng mga buto. Nabili ko pala ang heat mat na ito sa halagang $15. Sa unang paggamit ko ng heat mat ay binuksan ko ito sa loob ng 2 araw at may mga sumibol na ay pinaandar ko na lamang ito sa gabi. Sa umaga naman ay nilalagay ko ang seedling tray sa malapit sa salamin ng bintana upang makasagap ng araw at init nito. Ikalawang kailangan ay ang grow lights. Kung walang artificial na ilaw ay hindi efficient na makagagawa ng pagkain ng halaman at hindi ito makalalaki. Ito rin ay magiging leggy o hahaba ng husto ang kanyang katawan dahil pipilitin nito na makahanap ng liwanag. Sa pagsibol ng tanim ay ibigay kaagad sa punla ang pinakamataas na setup ng liwanag upang hindi ito humaba. Hindi bali na kapag malalaki na sila ay saka ito bawasan o maaari ng medyo ilayo ang ilaw. Gumamit din ng full spectrum na ilaw o iyong may yellow, blue at red light. Piliin din ang grow light na nasa 3,000 to 5,000 ang lumens. Mas efficient kasi ang photosynthesis kapag present ang mga ito. Ikatlong kailangan ay ang pagtataniman. Gagamit ako ng cells na mayroong dome para mas makulong sa loob ang init at moisture. Gagamit din ako ng potting mix instead na seedling medium kasi mas mura. Salain na lamang ang lupa upang makuha ang malalaking bahagi nito. Importante sa lupang gamitin ay magaan upang hindi mahirapan ang punla sa paglabas at mataba upang mabigyan ito ng sustansya ang lumalaking pananim. Susubukan ko din gumamit nitong peat pellets. Gawa ito sa peat moss at isa sa pangunahing ginagamit dito sa Canada. Maaari din gumamit ng plastic na container upang makulong ang init at liwanag sa loob na katulad nito. Makalipas ang 5 days at silipin na natin ang ating mga punla. Ay, yan, as you can see, meron na siyang mga tubo. Ayan diba? Nakakatuwa Lapit pa natin, Ayan, may mga tubo na siya, diba? Nakaka-amaze talaga, na kahit na walang sun or hindi siya masyadong naaarawan, tumutubo naman din pala talaga siya. Ayan, so bakit yan? May mga aluminum pang ganyan, So yan po yung parang nagpapa-intense pa ng liwanag niya, coming from that, yan yung ating LED light. So dalawa po yan, Ayan, ganyan natin. Dalawa yan, patay yung isa. So kasi hindi pa naman tuluyang kumbaga tumutubo itong mga seedling natin ng kamatis kaya hindi ko pa binubuksan yung isa. And as of now, ayan dyan pa lang sa side na yan. So yan yung nangangailangan talaga ng light. So ganito pala ang ang pag-grow mula sa ganitong setup. Kailangan daw kapag nag-start ng mag-sprout ay yun yung pinaka-intense yung liwanag para hindi siya maging leggy. So ayan po ang tatandaan natin, Hindi yung naglegi na siya saka mo pa lang siya bibigyan ng maximum na light. So dapat dun pa lang sa pag-usbong niya ay maximum light na agad siya para hindi siya mag-reach kumbaga or humanap ng light source. So kapag ibinaba natin yun na ganyan talagang ayan tutok na tutok siya sa liwanag, di ba? Tapos i-add pa yung liwanag na nagagaling doon na nagba-bounce galing doon sa mga foil. Foil lang po yan Tapos yung taas niyan din may foil, ayan. So talagang silaw na silaw siya dyan. O di ba, nakakatuwa. And then syempre meron pa rin tayong heating pad
pad dyan. Tapos yung heating pad natin ay nagme-maintain ng magandang temperatura para tuluyan or tuloy-tuloy na magsitubo yung ating tanim dahil importante po yan lalo dito sa amin na malamig. And then what else? So syempre yung ating grow light, ayan, very simple lang naman yan. O ginawan lang namin ng butas dito para kasi meron siyang stand. Ayan. So ganyan lang po tapos itinape. So ayan, tapos ito na yung kanyang nakasaksak lang din yan. So ganyan lang po kasimple ang ating setup.